ang Pilipinas ay hindi pa ready sa digitalization. I don't think we are not ready. We're more than ready. In fact, there are many other companies outside of the Philippines are tapping us to actually want the platform to be implemented in their respective countries. Na ngayon, isang makabagong sistema tumutulong sa pagbabago ng pamahalaan. What PhilCentro do? It is an anti-corruption system that is tailor-fit to the LGUs and NGOs. What is the mission and the advocacy behind PhilCentro? It provides transparency, efficiency, and accountability. Vox Corbett, CEO of PhilCentro Technologies, leads the company in revolutionizing public infrastructure management with innovative solutions like the Centro platform. His focus on transparency and community development drives PhilCentro's mission to empower local government units and set new standards in governance. Ultimo publiko po pwede nilang i-check saan ba napupunta ang taxes natin, nasaan ang pera natin, natutuloy ba itong tulay na naipangako, ano ba nangyayari dito. Pag nakuha nila yung system na yan, mahihirapan na silang mangurap. Well, ganun na nga po ang mangyayari, sir. Bakit technology ang napili mong business? Right now, emerging ang technology. And I think it's about time na makilala naman ang Pilipinas sa field ng technology. Kasi lagi na lang foreigners. Yes. And there's something bold in this kind of decision that actually I made along with my team. And it's about time na kailangan makilala naman tayo nitong ganitong industriya na to. Yes. Do you think it's possible that somebody here in the Philippines would make it like as big as Mark Zuckerberg, Elon Musk, yung mga tech giant sa buong mundo? Well, hindi naman kasi imposible yun, Boss RDR. And to begin with, itong mga giants na ito, nagsimula din sila from the scratch. So if you have this kind of mindset that everything is actually possible if we just start, wala talaga imposible. In fact, when I actually started with the platform that we have, the Centro, we really started from zero. Me personally, I started with really nothing from Davao City. I actually grew up in Olongapo and then nag-high school sa Davao, natutong magtinda-tinda, and then nag-scholar dito sa Manila. And those were the collected experience na if you just keep on pushing to what you actually want to do, posible siya eh. So, yung global scale, di naman siya imposible talaga. And ginagawa natin yung assignment to make that happen. What's important is you're doing it every single day, whatever it takes, kailangan ma-accomplish nyo yung goal ninyo to actually the Philippines be part of this ever-growing global technology. Yeah, and in fact, Sir Raymond, there are many other companies outside of the Philippines are tapping us right now to actually want the platform to be implemented in their respective country. Pero kasi itong platform we curated is for the Filipino people Yes. and for the Philippines. And since everything started here in the Philippines, masisira kasi yung yung momentum of getting us as para mas makilala tayo, Correct. diba? So, yung priority ko talaga is here in the Philippines. Yes. Step by step lang talaga siya, Boss RDR eh. Talagang you don't need to skip a step. There's no such thing as shortcut. Posible siya, but it will take a lot of effort lang talaga. Yes. So basically, what PhilCentro do? PhilCentro is a monitoring and project management platform that is tailor-fit to the LGUs and NGAs. Bakit ito ang napili mo? Isa ito sa pinaka-mahirap pasukin, lalo-lalo na ang Pilipinas ay hindi pa ready sa digitalization. Matagal na tayong ready. Ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng emergence of technologies. Lumabas na yung mga AI, lumabas yung mga other inventions na very trending. Ang mga tao ngayon, hindi nga mabitaw-bitawan ng cellphone. Correct. Diba? So, I don't think we are not ready. We're more than ready. We're ready, however, Kailangan lang ng highlights of implementation na talagang kaya na natin. And now, papasok tayo sa word na implementation. For the implementation, kasi it's really hard to execute. Kaya we created this kind of platform that is under Civic Tech, where it's a kind of startup. It's the very first startup, by the way, here in the Philippines that does this kind of startup, which is Civic Tech. Civic Tech is a kind of startup na yung startup ang tumutulong sa gobyerno. And technically, sa mga LGUs, we provide it for free access to the platform for their convenience. And that actually give us an opportunity to help not just the government,
but to participate actually to help the Filipino people. Magamit nila ito for what purpose? Well, here in the Philippines kasi, Sir Raymond, we know that there are thousands of islands, more than 7,000, di ba? So per LGU kasi, may mga designation area kasi yung mga mayors na hindi nila natatanaw lahat ng mga infrastructure projects nila. So dito lumabas yung idea namin and yung mga hundreds of hours of research na why not we create a platform that can solve these kinds of problems where the mayors can actually monitor their entire infrastructure projects sa vicinity nila na they can actually see everything at the palm of their hands. So para silang mga big brothers nito na nakikita nila yung project para at least maiwasan na natin yung mga delays, yung mga naka-cancel, nasaan na ba itong mga gumagawa ng kalye sa tabing kanto. Correct. So namomonitor nila real time. Yun yung kagandahan ng platform. And it's the very first time in the Philippine governance history that there's this group who does this, a startup. It was actually, it's the very first time who does this. And we're very happy to the results of what's happening right now, sir. Right. So primarily, the purpose is? The purpose is to monitor their infrastructure and, of course, to manage the infrastructure projects. Basically, it is for the transparency. Yes, for the transparency, accountability, and the efficiency of what they're doing. Kasi yun, for example... Yan, pag nakuha nila yung system na yan, mahihirapan na silang mangurap. Well, sad to say, oo, boss RDR, medyo ganun na nga po ang mangyayari, sir. Ultimo publiko po pwede nilang i-check saan ba napupunta ang taxes natin, nasaan ang pera natin, natutuloy ba itong tulay na naipangako, ano ba nangyayari dito. Yes, Sir Raymond, and real time ito ha. And pag tiningnan yung platform, makikita yung real time na progress ng project. For example, sa kapitbahay mo, may roads doon na binabakbak. Makikita ngayon sa platform kung kaninong project to, anong project to, so anong status na to. So makikita, ito pala yun. So, matatapos na siya ng ganitong buwan, ganyan. So, ganun siya nag-work. And na-oversight lahat ni Mayor yung project niya. Para, since si Mayor ang big brother ng, ng area niya, ng LGU, may a-address na kaagad yung problemang yun. Ma-assess na kaagad. And pwede niya mapakita kaagad sa media na, ito yung itong project na to, ito ang nangyari. 40% na pala tapos. Correct. Ang bilis. Napaka-convenient. Yung accountability, napaka-importante nun. Kasi maraming politiko na napakahuhusay nila magsalita. Napakagaganda ng mga sinasabi. Lalo't-lalo na ngayon. Ayan, magkakampanya na mga boss. Bobolahin na kayo niyang mga yan, di ba? Ngayon, gumawa ng sistema si Boss Vox Corbett natin para hindi na kayo nabobola kung sakaling iboto ninyo sila. Ngayon, meron na silang accountability, meron ng tracker na po pwede ninyong in-check, ultimo publiko, na makikita na rin ito ng Commission on Audit, di ba? Na naka-interconnected ito, tama? Yes, sir. Actually, we're looking forward for multiple accreditation. Ayan. Para at least malakas yung natin. Yung transparency, nandoon talaga. Pero bago natin pag-usapan yan, Boss Vox, sino ka ba? Simpleng tao lang ako. Medyo siguro makikita niyo yung pangalan ko na Vox Corbett or Corbet, kung kaartehan man na ganun pagkabigkas. Pero Pinoy talaga ako. Yes. Kasi yung grandfather ko, he adopted my father. Yes. Which is US Navy based in Olongapo City. I grew up there in Olongapo. Kamusta ka bilang lumalaki? Nasa mayamang pamilya ba kayo? Kamusta buhay ninyo? Ang daming misconception dyan and nakaka-sad din on my end na minsan kasi pag naririnig niyo yung pangakala, well-off, spoiled brat. Hindi. Actually, napagdaanan ko lahat ng from top to bottom. Nakitira na rin ako kung kani-kanino. Back then, nung nagbago ako nag-scholarship dito sa Manila, na-experience ko lahat. Yung natutulog sa rooftop bago pumasok ng school. And I've actually experienced everything. And natuto talaga ako from ground roots talaga. Yung nagbebenta-benta lang ng mga munchkin sa high school. Pero may style ako noon, Sir Raymond. Nagbebenta ako munchkin, pero may mga agents ako. So yung piso-piso ko, 10 piraso ng munchkin, yun yung pinaka-first ko eh. Ang 10 piraso ng munchkin, babenta yan ng... bibigyan ko ng piso yung agent. Saan ka nag-aaral? High school. Sa Davao. And then? Yun kasi yung uso eh. Yun yung nauuso. Yun yung uso na meron dun sa school. Sa Davao City, sa Bustamante kasi yung pangalan ng school. Transfer kasi ako dun 4 times, Boss RDR. Yes. So medyo nahasa yung marketing part doon na
matuto mag-survive talaga. Correct. Actually, parang ano na siya para siyang early entrepreneurship experience. Right. Dahil wala kaming bahay doon. Imagine, in 2 years' time, 12 times kami nagpalipat-lipat. Dahil wala kayong pangrenta. May pangrenta, pero wala kaming bahay noon sa Davao City. Kasi ang bahay ng nanay ko nasa farm pa eh. Like sa Compostela Valley, sa Mawab. Pero doon kami sa Davao City, sa Buhangin mismo. Paikot-ikot kami. Kaya ang dami kong kaibigan sa Davao. Ang survival skills ko noon is mom would actually wake up in the morning, magluluto ng siopaw. Kung hindi siopaw, munchkin or muffin, yung mga tag-piso-piso lang. Yung siopaw, tag-5, tag-10 piso yun back then eh. Nagsimula sa ganun. So, ano nakakabenta, ito na yung ginagamit mo pang baon mo. Oo. Galing ka rin talaga sa, somehow, wala din, no? Sobra. As in, ngud-ngud. Di ba kung may gapang? Talagang ngud-ngud. Naalala mo pa yung mga tinitirhan ninyong bahay noon? Oo. Anong kalagayan? Bahay kubo. Literal talaga. Hindi ako nagbibiro. Bahay kubo talaga siya. And I'm not ashamed to tell that to everyone. I've always said this to my batchmates sa Asian Institute of Management and sa LaSalle. And hindi ako nahiya. Kasi, dyan mo kukunin yung authenticity mo eh. Kung totoo ka bang negosyante o hindi. Kasi, you should know how it feels like to be on the ground. And I'm proud to say, self-made kasi ako eh. So, hindi ka mahihiya pag self-made ka. Ano pa yung mga ginawa mong racket o trabaho? Talagang puro pagtitinda eh. Kung hindi pagtitinda, nagpe-paint din kasi ako. Tapos nagdo-drawing. Lahat ng racket na pinapasok ko talaga yun. Pero kung saan ako magaling, doon ako nag-focus. Magaling din ako mag-draw. So, I can actually draw out of my memory. Yes. So, I know how to sketch, I sell that, and I know how to paint as well. So, binebenta. Sumasali din ako ng mga competition. Sumasali ako niyan. And, of course, laging nananalo. Nananalo naman. Kasi may yung mga poster-making contest na yan. So, may pera din doon? Meron. Pero, malaki na sa akin yun. Yung siguro 1,000 or 5,000, malaki na sa akin yun. Every time I see an opportunity to improve, I do it. Yes. Kasi it's really part of the growth. Yeah. You don't settle anything for less for the growth. Right. What else? Ano pa yung mga naging trabaho mo? When I was in Davao, of course, I wanted to have a better life and to actually escape from that kind of hardships. Lumayas ako ng Davao. Kaya lumipad ako dito sa Manila. Alam mong nangyari nun. Ang dala ko lang nun is 500 pesos. Pero yung tuition ko na pang college, nung nasa Davao ako, na sinacrifice ng father ko, pinanglipad ko dito sa Manila. Thinking na makakapag-apply ng scholarship ng ganun-ganun lang. Or mag-aral. And after that, parang ang first job ko pa nga nun, a sales consultant. Yung sales consultant, ang social pakinggan, di ba? Pero ang totoo niyan, 50 pesos lang per hour yung sweldo nun. And then, for siguro 200 pesos per day. And part-time pa. Technically, kinikita ko nun per month, nasa 4,000 lang. So, yung nakikitira ko, ang tumatawag, ang naging nun, kasi tinry ko magtrabaho. After, sa Davao ako nagnenegosyo. Pero yung nasa Manila ako, tinest ko magtrabaho. Kasi thinking na you can actually be successful of working. So, I tried working. Yung sales consultant ako nun, where we call to sell membership cards sa hotel. Yun yung pagka yung card na yon, pagka binenta mo, membership siya, magkakaroon siya ng 50% discount and free accommodation. That was my very first actually job. And in fact, I was 17 underage nun. Binago yung yung age ko nun para makapagtrabaho. Kasi nga, I wanted to work and I wanted to study. So, I had to work first. Ang daming nangyari nung nasa Manila ako. There are times na nakikitira ako kung kani-kanino sa kakilala ko lang, na nakilala sa referral sa social media. Friendster pa dati, by the way. So, it's really difficult kasi wala. Well, I don't have anyone to lean on back then. Even sa family ko kasi I needed to help them, of course, to make sure na makabawi kung ano mang nangyari sa buhay na hindi naman namin ginusto. So, wala talaga ako naging backer. As in, started from ground to top. So, yun yung hindi naiintindihan ng iba eh. And kaya medyo natuto yung comprehension ko ngayon, the way I speak English. And then sometimes medyo may kaartehan. Alam ng mga kaibigan ko yun. Nag-apply ako ng scholarship sa Benilde, sa LaSalle.
Kasi pumili ako ng universities or kung saan kaya pwede mag-aaral dito. May UP, may UST, may Ateneo, may LaSalle, and then UAD. Napansin mo, boss, puro high-end. Yes. Yung pinipili ko. Kasi ganito kasi yung thinking ko. Every time you try to dream, taasan mo na. So, tinataasan ko. And, of course, aware ako, lahat ng universities sa buong Pilipinas, not just here in the Philippines, sa buong mundo, may mga scholarship yan. And, mind you, mas pinaprioritize nila yung mga taong wala. And, for example naman, kung hindi ka naman academically good or hindi ka naman top-notch, kasi iniisip nila pag scholarship kasi kailangan top 1 ka or honor. That's not actually the case. Pag pursigido ka, kausapin mo. Ikaw mismo yung mag-approach. Hindi yung kailangan magpapahila ka. Hindi nag-work yan. Dapat nasa sayo yung drive. If you want this, ikaw gumawa ng paraan. So, to cut the long story short, nakakuha ka ng scholarship. Ay, oo, 100%. Saan? Binil. School? Binil? Working, siya, 4-night class. It's called BASAP na kasi maganda talaga yung nangyari doon. Kasi pinili ko din yung night class para at least makapag-work ako. So, naging perfect siya. Correct. And yung nila, like yung logo nila, yung doing ordinary things extraordinarily well. Yes. So, dun ako nagsimulang mag-thrive more. Samantalang maraming mga kabataan ngayon, ini-enroll sila ng mga magulang nila pero hindi nila pinagpupursigihan sa eskwelahan. Dahil nga naman, dun sa mga nakikita nila ngayon sa social media na hindi na masyadong importante ang pag-aaral. Ay, importante yun. Actually, ito yung masasabi ko dyan. Kasi sabi nila, ang success, walang guarantee sa pag-aaral sa college or what. Actually, that's true and false at the same time. It is true. It can be your safety net. It can be a channel for you to learn more the proper way. Kasi ang iniisip natin, very academic. No, it's not just academic. It actually guides you to what is right, what is ethical. And of course, when you go to a proper university or college, you're able to meet people with the right mindset or same mindset. Kaya, it's actually not true na walang guarantee. Wala naman talagang guarantee kasi sa lahat in general. But having a kind of this education can actually help you alleviate whatever plans you have. Safety net mo yan eh. Kasi mabilis lang ang oras. Baka mamaya tapos na yung panahon mo. Mamaya magsisisi ka, sana tinapos mo to. May kasabihan na when you put standard to your own life, mas magtataas din yung needs mo, di ba? So, mas sisipagin ka, gawin yung mga dapat mong gawin. Tataas yung sense of quality to achieve more. Correct. So, nagsimula yon yung sa Binil, tinitingnan ko na yung sapatos ng classmate ko. Sabi ko, yung sapatos na yun, nasa 14,000 yan. So, hindi ko pa afford. Itong magandang nangyari, tinanong ko, magkano yung ganyan? So, 14,000. Ang ginawa ko, since maganda naman, ito uso na yung Facebook, magaling ako, consistent ako sa Facebook, sa image, and yung mga honest post. So, chinik ko yung sapatos. Sinorse ko lang, sa pinaka-source, nasa 2,000 lang pala yung mga ganong source. So, ang ginawa ko, binenta ko, sabi ko, 50% off. Pinost ko sa social media. Kumita ako ng 200,000. As a student? Yeah, as a student. So, doon nagsimula. Hanggang sa napansin, post ako ng post. Kasama ko yung dati kong mga ka-team. Post ng post. Yung mga dating ka-team, yung parang naging agent ko na. So, marunong na ako gumawa ng... Nagkaroon ka ng mga reseller? Yes, systematic siya. Naging systematic. Tapos, they just click the link and then doon na sila mag-fill, magiging agent. So, magaling ako gumawa ng ganun eh. So, doon nag-grow hanggang napansin kami ng mga korporasyon na naging patok na... Actually, ito yung first startup ko eh. Na it's called Shoes Cafe Marketing in collaboration with Storm Technologies. Magkano puhunan mo? Wala. Wala akong puhunan. Zero. Kasi ang ginawa ko noon, binibenta ko yung sapatos. Ito yung pinaka-very first na tinatawag na dropshipping. Hindi ko alam na dropshipping na pala yung ginagawa ko. Kumbaga, kukunin ko na yung product. I will upload it, post it, and then basta bayad ka muna. Kumbaga, pre-selling siya. Correct. Pre-sale. Siyempre, pagkatiwala ang tao sa'yo, magbabayad sila. Tiwala naman sila sa akin kasi siyempre madali naman ma-search lahat. So, with that, nagtuloy-tuloy hanggang sa lumaki. And then, hawak na namin lahat ng factory outlet ng Adidas. Even yung Puma nakipag-tie up, Fila. So, talagang
lumaki siya. Umabot ng mga 200 plus millions yung valuation. 275 valuation kasama na yung mga stocks. Naging milyonaryo ka doon? By number, oo. Pero kasi pumipirma na ako ng cheque noon mga 700,000 per week until pandemic hits. Imagine mo, mahirap lang ang buhay ninyo, pero namuhay ka na parang mayaman. Kasi pinipili mo Pinili ko. ang mga desisyon at mga gagawin mo sa buhay mo. Mm. So, ibig sabihin sa mga nanonood ng video na ito, pwede naman silang umangat sa buhay pwede silang umasenso However, naging sanay sila o komportable sila doon sa sitwasyon na yon. Everything is a choice, Sir Raymond. Deserve niya yung nangyari sa kanya. Actually, may sense yun. Kasi everyone deserves who and what they are. Kasi everything is actually a choice. Right. Hindi siya, sabi nila na, pinanganak tong mayaman, Oo, kasi swerte alam mo, to. buong akala ko bago kita interviewin, anak ka ng mayaman Hindi. It's actually my choice on that path. Sabi nila, di ba, na, porkit, mayaman na, swerte. Hindi. Actually, may marami akong kilala na anak ng mayaman pero mas nakariwara. Ikaw yung mahirap na nagbuhay mayaman. Parang gano'n. Di ba? Nagbuhay mayaman, nagsumikap para yumaman. Yes. Oo. Kumbaga, nagbuhay mayaman ka dahil pinili mo yun, di ba? Oo, choice. Medyo Right. Iba kasi yung sense of reward mo na kasi yun for working hard. Yeah. Kaya doon sa mga viewers natin na napapanood tong video na to, mag-contemplate kayo. Ano yung mga pinili natin sa buhay natin ngayong buwan, last month, last year, this year. And then try to understand that yung mga choices ninyo in the past made you who you are today. Resulta yan ng desisyon mo noong nakaraan. So, ang tanong, pwede bang magbago? Magdesisyon ka ngayon. Pilitin mong mayangat, huwag pa bigla-bigla. Tama yung sinabi mo, it's a slow process. Step by step. Step by step. No shortcut. Exactly. And eventually, magugulat ka na lang, makakarating ka rin doon sa tagumpay na gusto mong makuha. Ang pinaka-importante dyan, madadala mo ang sarili mo doon sa tamang oportunidad na magdadala sa'yo doon sa buhay na minimiti mo. Okay, tuloy natin yung kwentuhan, Boss Vox, Kasi ayan, so naging kahit papano, kumita ka na, and then pandemic hit. What happened? Nako. Sir Raymond, napakalala nang nangyari ng pandemic. Not just, actually, hindi lang naman sa akin, sa lahat Hindi lang sa maraming namatay, kundi marami ding namatay ng mga negosyo. Since yung mga product ng technology namin back then was hindi siya essential. Ang kliyente namin, airline industry, Ano ba yung negosyo hospitality. mo nun? Ito yung yung mga sapatos na naging automatic salary deduction na. Okay. Then, ang mga kliyente namin, Coca-Cola, Jollibee, ayun na. Jollibee, yung mga empleyado nila. Kasi may platform. Dito na nagsimula yung platform. Hinuhulugan nila yung sapatos sa'yo. Hindi. Kino-convert yung leaves into products. So, yun yung business model. Dito na ako nainganyo sa tech side. Oo nga, medyo tech na yun di ba? O kasi yung platform ng tech na yun, nakilala kasi yung mga sapatos Kasi sabi nila, kailangan namin ng merchant. So, kinontak ako. So, ako na yung naging official merchant for our respective brand. Hanggang sa lumaki na lumaki. Kasama na halos yung mga major brands. Para siyang marketplace, pero sa HR. Sa mga empleyado. Sa mga empleyado. Kasi para at least ang akin naman, nagustuhan ko to kasi para bago man sila lumabas ng opisina, deducted na. Kagandahan nun, kumikita pa rin yung kumpanya kumikita talaga. nagpapautang sa kanila. Hindi napupunta sa mall yung income, napupunta doon sa management pa rin. No, hindi na umaabot ng mall yung Pera nila. Happy ako noon. I actually think na talagang meron na kaming may mga 5-year projection na kami until pandemic hits. Pero gusto ko lang huminto pa ng dalian. Kasi it proves na ang mga Pilipino talaga somehow is illiterate pagdating sa pera. Kasi imagine, tignan mo ESD, pambili ng sapatos. ESD, pambili ng mga kung ano-anong mga luho. Tama? Oo nga, Di ba? So, hindi ko naisip yung financial literacy ng mga tao, instead of iniipon nila yan, tinitipid nila yan, kasi baka kailanganin nila sa panahon ng emergency, baka kailanganin nila kung magtatayo na sila ng sarili nilang business, or hindi naman kaya, baka kailanganin nila sa mas importanteng bagay. Ang mga Pilipino, karamihan, hindi ko sa nila lahat, talagang sadyang hindi tayo marunong sa pera. Kamukha niyan, nagpapauto tayo at nagpapabudol tayo sa mga sales, sa mga ganyan. So, akin talaga, isa sa mga gusto kong ipahatid, or mga advocacy ko is, dapat matuto tayo mag-aral tungkol sa financial literacy so that hindi napupunta sa liability or expense yung pera natin. Rather, napunta ito sa asset
na mapapakinabangan natin. Or, pang-emergency funds man lang sana. Okay. So, nag-pandemic, ano nangyari? Wala. Ang unang-unang nangyari niyan, syempre sarado lahat ng tindahan ng Kumpanya kumpanya. na kumikita ka. Na kumikita. So, wala nga. Pero buti na lang, mabilis tayo kumilos eh. Sa pandemic time na yon, buti na lang yung mga nauso kasi yung pagbebenta ng mga face mask. Okay. Na-transition sa pagbebenta ng mga face mask or yung mga commodities na kailangang that time. So nag-face mask ka? Oo, Diyos ko, sino bang hindi? Pero medyo naswerte lang kasi may contact tayo dyan sa sa mga face mask na yan and other commodities na hindi kailangan ng reseta. Yung mga urgents lang, yung mga urgents na mga pinoprovide, yung mga gloves. Okay. So nagbenta ka ng face mask, what happened? Ayun, malakihan naman kasi yung benta niyan. So tuloy-tuloy pa din naman yung mga... Kumita ka rin ng malaki. Sorry, pero oo. Mga magkano kinita mo? Face mask sa 14 million, mga ganun. 14 million? Grabe ka, no? Kahit saan ka isuot, nagkakapera Hindi ka, kasi no? bultuhan naman yun, boss. Hindi, pero ibig sabihin, mapa munchkins, mapa arts, mapa sapatos, lahat kahit saan ka isuot, kaya mong kumita eh. Paano maging ganyan, kagaya nung sa'yo? Kasi pagdaanan mo na lahat ng mga proseso na talagang from ground to top, parang makakakita ka ng idea eh. Alin ba dito yung pinaka sa tingin mong work or hindi. Parang na siyang parang nagiging automatic innovator ka na nun eh. Correct. Kasi ang napansin ko sa'yo, Boss Vox, no? Bukod sa napaka-innovative mo, napaka-creative mo, meron ka talagang strong desire to become financially well. Kasi galing kayo sa hirap ng buhay. So, meron kang hugot eh, meron kang why. Malalim yung why mo, yung dahilan mo, bakit mo ito ginagawa. In the first place, bakit pa gustong-gusto mong yumaman? Actually, hindi naman talaga yumaman, Sir Raymond. Hindi naman talaga yumaman. Parang, it feels so good to solve a problem, like to sell a solution to a problem. Yumaman is just a reward of the effort that you've actually provided. Pero ang susi dito is providing a solution to a problem talaga. Ang galing. Ang galing lang. Hindi lang pera eh. Naniniwala ka ba that Filipinos are a world-class individual living in a third world country? Oo. May kanta yung Anthony Alicia Keys. Na pag tumira ka sa New York, you can actually live everywhere. Basta may kanta si Alicia Keys na yun eh. But actually, that's not the case. Pag dito ko tumira sa Pilipinas, especially sa Manila, mas magiging successful ka to other countries. Kasi iba, 50 times yung difficulties dito in comparison to the other countries, to the first world country. Napansin mo, di ba? May mga galing dito sa Pilipinas, once they transfer to another country, mas nagiging successful sila. Gaano ka-importante ang excellence sa isang tao? It's very important kasi that will actually reflect the craft of work that you have. Like the Japanese, ang difference lang kasi sa atin dito. Sa Japanese kasi, na-impart yung craft nila from the very beginning. Since they're young. Dito kasi sa Philippines, dito sa Pilipinas, medyo kailangan ng alalay sa part na yun, yung disiplina talaga. Actually, number 1 ang disiplina. Ibig sabihin ng mga Pilipino, magagaling sana, kulang sa disiplina. The reason why, probably, na ganun tayo dito, it is all because kulang tayo sa system and structure. Ayan, dyan na tayo papasok. Yung pag-i-implement ng law, maaring na-implement naman but not for everybody. Or na-implement naman but it is not actually consistent. And ngayon, ang gusto ko ng tanong sa'yo, Boss Vox, no? Napunta ka na sa mask, kumita ka na naman ng napakalaki. Ano pa yung kasunod na mga ginawa mo sa buhay mo? Mas marami ako nakilala. Kasi lahat ng... Lumawak connection mo. Mas lumawak. Ang weird eh. Mas lumawak yung connections ko noon kasi kami palang mga matatapang na nagdi-distribute ng mga medical supplies. These are yung pinakamatatapang na negosyante dyan naglalabasan. And of course, it's not just about the business. We were like paid superheroes mga yung tawag sa amin noon eh. Kasi we're saving lives. At the same time, hindi ka pwedeng pumalya sa mga deliveries mo noon, yung pandemic. But after that, of course, medyo kumalma na, transition na naman. Kasi ito pang another momentum na ma-i-impart ko. Based on the season, dapat marunong ka mag-adapt. And pandemic yun, so that was the season. Hindi naman siya season eh. Kumbaga, that was the moment na nangyari. Dapat marunong ka mag-adapt sa situation.
ito naman yung first election na nangyari na pinatawag ako para gumawa ng magazine. After ng pandemic, yung medyo kumalma na siya. So, medyo wala ng and then hindi na bumalik yung company sa Shoes Cafe after nun. Kasi namatay na yung kumpanya, hindi na rin nakabayad. Actually, yung pagkatapos ng bigay ng last check, kasi nagbabayad yung benta every 30 days. So, hindi na siya nabuhay. So, tinuloy-tuloy yung sa Biotech Solutions yung pangalan ng company ko noon, yung sa pandemic. So, Biotech Solutions. Wala. Na-register ko siya under my name. Biotech Solutions, even if you can check now. Then, hindi na siya nagtuloy-tuloy. Ang bala ko sana i-systemize on hospital levels, yung platform. It's a marketplace platform na same to the previous tech na ginawa namin, na naging collaboration namin. Gagawin sana namin yun sa Biotech Solutions. Kaya lang mahal. So, yung mahal talaga ang technology. So, I don't have the team for that. Wala akong background sa IT and development. So, hindi ko muna tinuloy. Ang importante kasi dito, mauna ka eh. Medyo nauna-una ako doon, especially sa mga suppliers. Pero pag tumatagal na yan, 3 years na, nagiging saturated na yung market. So, medyo humihina na yung kita on the siguro second, third year. Jump naman ako. Hindi ako nag-jump pala. Kumbaga, nahila ako sa another opportunity. Which is sa campaign materials naman yon. Mga politiko naman. Yan. Sa politiko naman. Yung campaign materials, dinala ako dun kay Senator Manny Pacquiao to design the magazine. Ang problema kasi, si Senator, ayaw niya ng hindi Bisaya pagdating sa mga pumipili. So, buti na lang ako lang yung marunong mag-Bisaya doon. So, kini ka na. Ayaw na. So, natuloy yung mga campaign material design, yung mga baller. So, may supplier tayo doon. Kumbaga, ang nangyari doon, naging collective skills ko na. Lahat ng nakikilala ko, lahat ng mga nakakasalamuha ko, meron na akong collective network. So, I know where to get the campaign materials. I know where to get the specific requirements or yung mga manufacturing. Parang it came from the previous collective network that I had. Kino-connect the dots ko lang siya. So, diyan nagsimula yung campaign. Kailan 2021 ba ito? 2022. Okay, 2021 to 2022. So, yun, medyo kumita din doon. Mga magkano? Huwag na. Hindi, mga magkano? Mas mababa siya sa Mga 10 million. Ganun. Ang hirap sabihin eh. Okay. More. Okay. 20 million. More. Okay. Nasa 80 million yung total ng campaign materials na sold namin. Grabe, no? Kahit saan ka isuot. Grabe, nagkakapera Gross yun ka. Pero ang galing. And then after that, tsaka may hatian naman kasi yun. Marami kang pagbibigyan. Hindi naman sa akin lahat yun. Marami kang pagbibigyan na sweldo, right. Sweldo ng mga tao, and then, of course, yung mga process, talagang may proseso siya. And then, after that, natapos ang eleksyon, hindi ko na alam ang gagawin ko na naman. So, dalawang pinagpilian ko. Mag-ano ba ako ng housing, yung mga micro-housing, na yung parang, yung modular housing, or construction. Ano ginawa mo? Construction, kasi may nag-offer sa akin na may ipapahanap na yung mga rock boulders, mga ganyan. So, instead of me looking, tinap na ako. Ako na yung tinap. Kumbaga, ako na yung tinanong, Vox, may supplier ka ba ng mga bato, mga ganyan, yung mga rock boulders, earth materials. May mga collective network na nga ako. Mina-maximize natin yan. Correct. So you have to maximize your network. That's the number one rule in doing business. So I've maximized it. And then, of course, there are times na medyo bagong-bago pa ako sa construction industry at that time. Kasi from my other collective networks naman na naging part of the team kasi mga 2015 to 2018, pero natigil din. And then, for that part, yung sa construction, so you don't need to be really purely expert on what you do to execute. You just need to know and contact the right person kasi. Right. So, doon nagsimula. And it got my interest kasi
Mas malalaki kasi yung scope of projects nun pag Okay. construction. Amounting to? Malalaki na kasi yung construction kasi malalaki yan, mga umaabot lagpas na ng hundreds of millions kasi Millions. yan. Okay. Nakakontrata ka. Nakakontrata ako, Ano mga ginagawa? susupply ng mga yung mga rock boulders. Yan, yun yung mga sinusupplyan siya sa mga sa mga yung mga nagde-dredging, yung mga nagtatambak na yan. Mga Okay. ganyan. Sige. And Then then? shoreline, mga pier, mga Ano ganyan. nangyari? So sa construction industry kasi, marami kasi kung sa gobyerno ba o sa private. Back then kasi sa gobyerno naman kasi yung mga offer sa akin na mag-supply or gumawa. May kakilala ka bang mga... So, kumita ka dito? Kumita ako couple of projects, siguro mga 2 to 3 times. Naka-project ka? and Nakapag-project ako. then- So, nangyari sa construction business mo, naging successful, but hindi ito naging sustainable? Hindi siya sustainable. Okay. And then, anong kasunod na ginawa? Yung frustrations na yun, I had to do something. Yun na yung time na naghanap ako ng institution who can actually give us the right channel for doing so. And meron kasing master sa Asian Institute of Management sa AIM sa Makati. Yes. Ano tinapos mo nga pala sa Binild? Sa Binild, sa Binild is BSBA Marketing Management. Okay. Bachelor in specializing in marketing management. Full scholar hanggang graduation? Yes. Okay. And then, ito, nag-aral ka ulit? Nag-aral ako ulit. AIM naman? AIM, may master's in innovation and business sila. This time around, scholar o nagbayad ka na? I have a partial scholarship. Ang galing. Mahal kayo ng Nakakuha ulit. tuition. Oo, napakamahal yan eh. Partial lang. Even if you have the money, you can actually apply if you want to have a little discount. Kasi ganito yan eh. Hindi ka makakakuha talaga ng discount if you impose that you have a money. Pero ako naman kasi, since medyo kuripot din ako at the same time, magastos at kuripot, hindi ko alam kung saan ako dyan eh. Parang ang nangyayari niyan, of course, para makatipid-tipid, ask ka muna ng scholarship. Pero ang nangyari kasi noon, hindi pa sana ako matutuloy. Pero hinatak na lang. Ang nangyari kasi ganito, para mas malinaw, yung nag-masters ako noon, I was looking forward, pero ang mahal ng tuition. Pero ang ganda kasi ng program nila. You will actually create your own startup and establish it there. Yeah. It's so expensive. If instead of paying for the tuition, baka inegosyo ko na lang. So, pero tinatansya ko naman yung long-term impact. So, and when I actually entered to the institution, I said na next year na lang kasi marami pa akong asikasuhin. And they gave me a scholarship by just saying next year na lang. Okay. Okay ka na. Somehow matagumpay ka na sa buhay eh. May pera ka na eh. Bakit importante pa rin ang pag-aaral kahit na, alam mo may pera ka na eh? Learning is a never-ending process, Sir Raymond. It's never-ending process. And everything changes. Change is constant kasi. So, you have to be on the right pace. And you really need to continuously learn kasi and baka mamaya, especially right now sa technology, ang bilis ng panahon ngayon. So, baka bukas makalawa, iba na naman. So, you really need to be on the right pace. So, nakagraduate ka. Anong natutunan mo dun? Hindi lang natutunan. I was able to establish a startup company there. Which is? Which is Centro. Eto na, ginawa mo na tong negosyo na to. Hindi lang kasi siya negosyo eh. It's, yung nasa AIM na ako, it's really more on solving a bigger problem amongst us. Kumbaga, ang principle kasi doon, you have to solve something or you have to provide a startup or a capstone per se that can actually solve a big problem. Yeah, what's the inspiration behind that startup? Frustration. My inspiration was frustration from the experience that we've had in the construction industry. Yung frustration mo, naging inspiration mo, nakagawa ka ngayon ng isang system na may eliminate at may eradicate ito. Okay? So ano na yung latest development ninyo dito sa sentro? Right now we're ongoing for phase 3. Yes. Currently we're on phase 2. Sobrang ang ganda na ng namin MVPs namin being used by couples of LGUs right now. Ano mga LGUs? LGU sa Quezon, which is in General Nakar, and Candaba in Pampanga, and Butuan City. Ito na yung pagkakataon mo to encourage lahat ng LGUs to try and test your system,
for transparency, accountability. Inaanyayaan po namin ang mga mayors and some of the LGUs stakeholders na i-take advantage po natin yung platform na to dahil hindi lang po siya talaga nakakatulong for us and nakakatulong po siya sa mga designated areas ninyo, sa LGUs ninyo. And also additional to the advocacy that we have this advocacy of Bantay Contractor. Nakikita mo na lahat ng movements nila kung sino ba yung accountable, sino ba yung mabilis magtrabaho. Talagang nakikita mo yung entire system for the LGUs. Madali lang naman yung process natin dyan. We have to set schedule for Centro and napaka-automated na siya since actually it's tailor-fitted to the Philippine environment. If I can just tell everyone how awesome the platform is for the construction industry here in the Philippines, they have to visit the PhilCentro at our website, philcentro.ph. Facebook, LinkedIn, and Instagram. Ang maganda sa Centro platform for the construction industry, actually it will be beneficial to both agencies and contractors kasi digitized na yung mga payments. Mamomonitor nila kaagad yung mga billings and payments and it's so convenient. Everyone actually will have this convenience of having these digitized payments. Boss Vox, maraming Thank salamat. World class talaga ang Pilipino. No? And muli, makita-kita tayo. God bless sa inyo lahat.